Dito si Neo, yung name ko na doon sa Aba Maldita. Neo pala, Neo. Ayan. Tapos, character ko dito, pinag-aagawan ako nitong dalawa. So, hindi, yung character ko dito, isa akong kuya. Kuya, so matured ako dito. Tapos, ayun, ang love team ko dito ay si Ella Cruz. So, ayun, thank you po. Ito yung sa Aba Maldita. Aba Maldita. Ito yung unang-unang mapapalabas sa February 6. Yes po. Alright. Ella? Ako po si Aba. Ako si Aba Maldita. Ang pinakamaldita. Bagay. Talaga ba? Kayo pa lang una nagsabi niya, masyado daw akong ang sweet. Wow! Wow, ako sweet! Hindi, ako dito si Aba Maldita. Kapatid ko dito si Donalyn, si Abby. At syempre, ang kalab team ko dito si Aki. And makikita nyo dito ang pagmamaldita namin ni Donalyn. Nakala nyo sobrang tangkad namin dalawa kung magmalditahan kami. And dito nyo yun makikita. Height doesn't matter sa amin. And yun, ang story kasi is palagi niyang inaagaw yung nagiging boyfriend ko. Kaya nagmamalditahan kami. So yun, dapat nyo pong abangan ng Aba Maldita. Ako naman po si Abby dito. Ako talaga po ang totoong maldita. Tinatago ko lang. Kunwaring sweet lang ako, pero hindi. Siya yung malditang mabait eh. Ako yung malditang demonyita talaga. So, yun, abangan niyo po. Medyo, first time ko actually yung nagkaroon ng ganun kabigat na role, yung pagkamaldita ko. So, abangan niyo po yun sa Aba Maldita. My soulmate is from another planet. So, pangalan ko dito si Joya at hindi ako naniniwala sa mga aliens. At isang araw na mag-alien hunting kami ng isa kong kaibigan, meron ako natagpuan na napakagwapong alien sa katauhan ni Derek Ramsey. Yun lang po. Meg? Ang character ko dito is Math. Si Math kasi is na, ano siya, wait, yung may tumutulog. Yung character niya is mayaman, sophisticated, maganda, and yung meron siyang problema lang dahil meron siyang heart problem. And na parang fixed marriage siya sa isang playboy, Casanova. Yung Casanova husband kasi itong sa amin. And sobrang asong pusa sila, hindi sila magkasundo until they fall in love. At last ito, paano nila itutuloy yung love story kung merong umahal lang sa love story nila na nagpapanggap na may sakit siya. So, alam ba ng partner ko dito na meron akong heart problem? Is it Derek Ramsey? I'm not sure. Actually, no. Pero Derek is one of the cast. Hindi ko alam kung anong episode. Surprise! Yasi? Ako naman po si Alison Monteverde. Ang story po ng Wattpad ko ay Mysterious Guy at the Coffee Shop na ngayon ko pa lang po nabasa. Isa po siyang super bookworm na hindi masyado mahilig sa social media. Walang Facebook, walang Twitter, walang Instagram. At meron siyang routine na ginagawa. Everyday pupunta siya sa isang coffee shop. At isang araw, meron siyang nakilala na isang guy. And sobrang mysterious ng lalaki. At yun ang nakapag-capture ng attention niya is yung librong binabasa niya, ganun ang ending. Ganun ang ending, meron nakilala mysterious guy na laging naka-shades at naka-hoodie. Pagkasarado ng libro, meron talagang lalaking naka-shades at naka-hoodie. So parang doon po magsisimula yung kwento namin. Yes, ako naman dito si Cedric. Ang role ko naman dito is ang mysterious guy, yun nga, sa coffee shop. Doon kami kasi nakita, I think. Tapos, about me, isa siyang vocalista ng isang banda. Yeah, it's a good background. Right now, parang iba yung kombinasyon. Because you're working now with non-TV5 talents. Mostly with Viva now. So parang this is actually a combination of Viva talents and of course TV5. Actually po sa episode ko, kami po ni Derek yung magkasama. At narinig ko si Empoy. Tama ba? Oh yes. So sila po yung mga kasama ko sa Mac and Cheese before. Oo, magkaiba po yata kami ng episode. So unfortunately, hindi ko sila makakatrabaho this time. But hopefully, sa next episode. Okay, at this time, ang ating pambuena mano will be coming from our dean sa entertainment media. We have Manay Ethel Ramos. Alam mo, Asta, you surprised me. You are all over. Project. Ikaw. Hindi ba ikaw ang
nanalo sa TV Artista Academy. yes. Oo. Mas marami sa yung intriga. Mas marami sa yung project si Newman. May last project ko, natapos po ako ng December. Tapos as of now, ginagawa ko po yung, kasama po ako sa Hermano Pole ni Kuya sa movie. Tapos, January, ito po yung gagawin ko. Ang maraming projects dito sa inyo, si Donalyn at saka si Meg. At si Rino. Alam mo, mamaya na ako Feeling nyo magtanong. na lumalaki ang family ng TV5, we have Viva Talents, artists coming in, wala bang feeling of insecurity? Siyempre, di ba, hindi maalis yun na kung noon nga medyo may mga konti-konting tampo sa network, much more ngayon na mas lumaki na siya. Mas maraming, alam mo na, makakariban. Yes, for me, it doesn't matter. Kasi sobrang happy nga ako na dumadami kami. We're a family here. Tapos, insecurities, wala. Kasi, ibang networks nga, sobrang dami. As long as, I think, kung may bubuga ka, I think you shouldn't be worried. Parang gano'n. Thank you. Tsaka mas marami pa po kaming makikilala na iba't ibang makatrabaho namin. So, happy naman. Okay. Kasi parang every press con dito, nakita ka namin. Or do you enjoy having many projects? Nai-enjoy ko po. Kasi dumaan din po ako sa time dati na hinahanap ko pong magkaroon ng project. Kaya po ngayon na dumadating po siya, pagbibigyan po ako. Talagang sinisavor ko talaga yung opportunity. Tsaka, yung mga projects ko yung mga projects ko rin po kasi ngayon, iba-iba. Kaya super exciting na hindi siya pare-parehas po na napapakita. Like yung sa Born to be a Star nga po, nag-host po ako doon sa reality TV singing competition. MTV naman, VJ, mas chill. Tapos po yung pelikula po namin talagang ibang klaseng character. Tapos ito, nakakabasa ko palang interesting din yung kwento namin. Kaya very excited and very happy po. Sana kayo yung hindi nagsasawa. Nandito po ako. Para mas marami kang project kayo na din ngayon. Hindi naman, may world tour pa nga sila eh. Grabe kasi yung schedule nila na matatapos na yung on the way. Ay, okay. Ako ba yung nagsasalita for her? Ayun po, pero grabe po yung world tour nila. Sobrang proud ako sa kanila. Parang meron silang, I think, 3 or 2 months na iikot ng buong mundo twice. Galing. Love it. Okay, thank you. Gorgie Rola naman. Bianca, na-mention mo kanina kasi dun sa interview dito na parang namimiss mo na rin talaga yung drama, so ganyan. Pero yung last project mo aside from Mac and Cheese sa TV5, yung Showbiz Connect na Connect, may mga nabago ba sa pagiging artista mo? Walang nag-host ka ng isang showbiz talk show na syempre more on sa chismis. Ikaw ba, mas marami ka nang nasasagap? Hindi ka ba nanginahit mo na nasasagap na chismis na Noon, hindi mo na madami na-share sa program mo? Hindi, noon madami talaga kasi ang kasama ko nun si IC tsaka si MJ, dalawang dakilang chismosa, na sobrang bait naman. Pero na-enjoy ko yung experience na yun kasi syempre parang nakatawid ako sa pagiging press din kahit papano. At dun ko din na-discover na yung puso ko ngayon nasa pag-host talaga. Kasi parang na-share ko sa mga tao yung tunay na ako, parang nakapag hatid ako sa kanila ng entertainment bilang ako talaga. So, nag-enjoy din kasi ako magsulat minsan ng mga script, ng mga ganon. So, pag-host ka kasi kailangan mabilis kang mag-adlib or kailangan mabilis kang mag-adapt kung meron mga changes, mga ganon. Pero you host the Showbiz Talk Show, isang chismis show talaga. In a way, naiintindihan mo na rin ba yung trabaho namin na minsan nakakalkal ng gusto yung mga artista, ganyan. Naman. So ngayon parang naging isa ka rin sa medyo pagdating sa private, maingat ka rin talaga at hindi mo na i-share lahat. Ngayon ba, intindihan mo na rin yung mga reporters na minsan nga nakakalkal ng gusto at ngayon mas open ka na ba ngayon sa personal na mga issues mo sa press? I think para dun sa mga malapit talaga sa akin sa press na nakakakilala sa akin, napansin nila naging open ako siguro a few years ago, maybe 2 or 3 years ago, doon nila nasasabi na parang mas open na ako. So, pero yung dun sa part na naiintindihan ko yung pagkalkal, biktima si Ella. Kasi nung nag-guest siya sa amin palagi before ni Brett, yun. So
yun. At saka basta sa akin, kailangan balance lang. Basta hindi ako nakaka-offend ng kapwa artista, pero nakakapaghatid din ako ng scoop. Diba? Pero may mga showbiz friends ka na medyo maingat sa'yo magmula nung nag-host ka ng isang talk show. Hindi naman. Ay, hindi sila, I mean, mga issues na, na hindi na o-open, na isi-share nila sa'yo dahil nga meron kang isang showbiz talk show. Hindi naman, kasi sa show naman, parang ako na yung good cop. Ikaw yung taga-balanse. Oo, ako yung taga-depensa pa rin sa mga artista. Unless pag talagang mali talaga yung tao or mali talaga yung ginawa, talagang magko-comment ako ng totoo, yung gano'n. Pero as much as possible, kung mas press yung atake ni MJ tsaka ni IC, ako parang bilang artistang kaibigan pa rin yung po ni Megan Perian. Nakikita ko po talaga na bagay naman sa kanya yung role ni Master. Miss Erica, ano ba yung challenge ng pagsulat sa Wattpad? Or ito bang material, published material na ba ito? Or you just have to rewrite yung material para tumugma dun sa format ng TV5? Bale, na-publish na po ito as a book. Then, kinuha na lang po nila para i-adapt sa TV yung story namin. Anong nakukuha mong enjoyment sa pagsulat sa Wattpad? Tsaka usually anong klaseng feedback ang nakukuha mo sa audience ng mga nobela mo? Yung pong mga readers namin sa Wattpad, matagal na po nila sinasabi na sana naman mapa-TV yung story na mga minahal daw nila. So, super excited sila and nag-look forward sila na mabuhay yung character na minahal nila na noon ay nababasa lang nila sa book. Papalabas sa Feb 6 and actually, yung Abang Maldita is a book na published na sa year 2014. So, kinontact lang kami and then gusto nila. Ito pa na yung book. Yan, pa ako diba? So, 195 pesos lang po siya, guys. And then yung Abang Maldita kasi is, meron din siya sa Wattpad. So, hindi ko pa siya, kahit na-publish na siya, hindi pa rin siya binubura sa Wattpad. So, yung TV5 sa Wattpad nila kinukuha. Then, kinakontak na lang nila kaming writers for Wattpad Presents. And then, pumapayag naman kami with, Summit Publisher din. Kapag publish kasi yung book, publisher yung nakikipag-usap. So, hindi direct sa Summit author. Ayan po. Thank you. Isa lang. Anong klaseng pagbabago ba nangyayari mula sa kwento nyo gagawing TV movie? Kayo din ba involved sa screenplay? No po. Iba po yung writer. So, ang binibase lang nila sa Wattpad, sa story namin is yung title, yung character, and then yung main plot. And then the other na po, yung writer na po talaga ng TV5. Yes na lang. Gano'ng ka-lucrative maging Wattpad writer? Malaki ba ang kita sa professional compared sa ibang writers? It depends. Depende sa napag-usapan ng publisher, tsaka ng author, syempre. Tsaka depende rin kasi yun sa dami ng followers mo, tsaka ng Nag-Wattpad Presents naman po. So, ayun naman po. Happy naman. Okay naman. So, nakakontrata ka pa rin dito sa TV5? Yes po, nakakontrata. Ilang years pa? 5 years po lahat. Tapos, naka 3 years na po. Okay naman ang career mo ngayon? So, okay naman. Happy naman po. Okay, good luck. Thank you po. Si Yasi. Talking like Miley. Start talking like Miley. Ella, torokan ka. Talking like Miley. Everybody in this club looking at you, girl. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go.
twerking like Miley. Twerking like